Dear Lady Love TV, Desire and Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Habol-habol ni Mark ang kanyang hininga at nanginginig ang buong katawan niya. Kung hindi pa matatapos ang paghihirap ng kanyang kalooban in 5 minutes, baka ma-cardiac arrest na siya. He wanted Niana to experience pleasure again, so he went slowly tormenting himself in the process until she was writhing against him, clawing at his back, clutching and begging him to feel her. He was shaking with need and he fought the urge to mount her, like the rotting animal he was. Mark, sinabunutan siya ng dalaga. Bilisan mo kasi. Kung hindi lang siya mamatay-matay na rin ay matatawa na siya. Somehow, he had a feeling she would be like this. He grasped her buttocks and lifted, positioning himself. He groaned when her wetness touched his tip. Niana, ano man ang gusto niyang sabihin ay naputol nang ang dalaga mismo ang umarko para tuluyan siyang maibaon sa loob nito. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Niana at narinig niya ang pagsinghap nito. Napapikit siya sa sensasyong dulot niyon. She surrounded him, hot, wet, and incredible. He couldn't catch his breath. Pagmulat ni Mark ng mga mata, ay maingat niyang inilapat ang pang-upo ng dalaga sa kama. Nang umiwi ito ay maingat siyang gumalaw para maitukod ng kanyang mga siko sa magkabilang gilid ng ulo nito. Mark. She sounded as breathless as he felt. Sa pagkakatingin ni Niana ay parang may gusto itong sabihin pero hindi yun masabi. Nakikita niya yun sa mga mata ng dalaga. He had never felt so much closeness and tenderness for someone in his life. May gusto rin siyang sabihin kay Niana pero hindi niya alam kung ano. O kung tama bang sabihin niya sa pagkakataong yon. So to save them both the trouble of saying things they shouldn't be saying, he kissed her saying without words all the things he couldn't say. Nang mag-angat siya ng mukha at salubungin niya ang mga mata nito ay ngumiti ang dalaga. Nararamdaman kita. Sa loob ko. Napangiti rin siya. Ako rin. Nauubusan ako ng hangin. Bahagyang iniangat ni Mark ang sarili at tiningnan ang magkahugpong ng mga katawan nila. Wow! Tumingin din si Niana sa tinitingnan niya. Nang ituon uli ng dalaga ang tingin sa kanyang mukha ay manghang-manghang ekspresyon nito. Wow nga! Okay ka na ba? Tanong niya. Nang tumango ang dalaga ay unti-unting hinugot ni Mark ang kanyang sarili. Nahigit nitong hininga. Kinagat niya ang kanyang dila para pigilan ang sariling pag-ungol. Nang unti-unti uli iyang pumasok, ay napasinghap naman ito. He did groan this time. Mamamatay na yata ako. Huwag muna, loko. Hindi pa tayo tapos. Yes, ma'am. Natatawang sagot ni Mark. Shall we proceed? Ngumisi ito. Go ahead, sir. So he did. Mark. Nanigas si Mark sa kinadadapaan niya sa ibabaw ng katawan ni Niana. Nawalan yata siya ng malay ng ilang minuto pagkatapos na nakababaliw na round 2 nila. Mark, nasaan ka? Sigaw uli ng boses mula sa ibaba ng bahay. Napaungol siya. Wrong timing talaga ang walang hiya kahit kailan. Mark, hinagod ni Niana ang daliri ng maiksing buhok niya. May naghahanap yata sa'yo. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Sa halip ay nag-shift lang siya ng kaunti para makita ang mukha nito. Hindi ka ba nabibigatan sa akin? Ngumiti si Niana. Okay lang, para ka lang namang isang sakong bigas na nakadagan sa akin. Warm nga lang. Amoy delisyoso. Natawa si Mark. Akmang magsasalita pa siya nang may sumigaw uli sa baba at sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Mark, bobombahin ko na tong bahay mo. Natutulog ka pa ba? Napabugas siya ng hangin. Nandyan na. Punyeta naman. Wrong timing ka talaga kahit kailan. Sino yun? Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Niana. Bahagya siyang nayugyug nito nang hindi pa rin siya bumabangon. Naghihintay siya sa labas. Tumihaya si Mark. Tumingin sa kisame kung saan may naglalarong 2 butiki. Mabuti pa ang mga butiki walang umiistorbo. Mark, ano ba? Tawag na naman ni Finn. Pinapatawag tayo ni Lex. Napapikit siya bago bumuntong hininga. Napatingin siya kay Niana at hindi siya napigilan na mapangiti. Lying there naked and looking so satisfied, she looked delicious. Gusto niyang sakalin si Finn at si Lex na tinutukoy nito. Tumagilid siya at hinalikan si Niana. Duty calls, sabi niya. Ngumiti ito at umungol. Sino ba kasi yan? Curious na tanong nito. Kaibigan ko, mauna na ako sa labas. Magbihis ka na rin para maipakilala kita sa kanya. Sagot ni Mark at saka hinalikan ito sa mga labi. Sa ilong, sa noo at sa labi muli.
Ayaw talaga niyang umalis sa tabi ng dalaga. Napilitan na siyang bumangon. Nagsuot siya ng t-shirts at shorts. Nakatingin sa kanya si Niana na para nag-e-enjoy sa panonood sa kanyang pagbibihis. Magkita na lang tayo sa baba, sagot niya. Tumango ito. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto bago pa maubos ang self-control at mag-drive uli sa kama. Nalabasan niya si Fee na nakasandal sa dingding sa tabi ng pinto. Isang tingin lang sa kanya ay tumaas na ang kilay nito. Don't you dare, babala niya sa kaibigan. Halatang nagpigil ng ngiti si Fee at saka nauna sa kanya sa hagdan. Kumanta-kanta pa ang lalaki. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab someone afternoon delight. Finn, tumakbo ito nang habulin niya pababa. Napapangiting nag-inat si Niana sa ibabaw ng kama ni Mark. Nararamdaman pa niya ang kakaibang soreness sa pinakatago-tagong bahagi ng kanyang katawan. Sulit naman pala yung 26 years na paghihintay niya. Kahit wala silang napag-usapan, siguro naman ay alam ni Mark ang nararamdaman niya para sa binata. She made love to him. Ginawa niya yon hindi dahil sa utos ng kanyang katawan, kundi dahil na rin sa dikta ng kanyang puso at isip. She had wanted to wait until after marriage to give that gift to her husband, pero hindi naman siya santa. Na makilala niya si Mark, napatunayan niyang talagang hindi siya pwedeng maging santa. Inalabas ng lokong pulis ang pinakatago-tagong kapilyahan sa kanyang pagkatao. Worst of it was, she could not seem to deny him anything. Nang maalala niya ang ginawa nila, ay nag-init ang kanyang mga pisngi. That point was most definitely proven beyond doubt. Mark could make her forget reason. Bumangon na si Niana at napasulyap sa laptop nito na nasa ibabaw ng desk. Magpapaalam siya minsan kung pwede siyang mag-internet doon. Dumiretso sa banyo at naligo na lang ng hindi dahil nalalagkit o nadudumihan sa sarili, kundi para maging presentable siya bago humarap sa kaibigan ni Mark. Nagsuot siya ng bagong t-shirt at walking shorts. Paglabas niya ng kwarto ay narinig niya na nag-uusap ang dalawang lalaki sa kusina. Naaamoy niya ang kape at toasted bread. Napatigil siya sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang boses ng kausap ni Mark. Sa kabilang bayan lang daw kaya nga ikaw ang pinapatawag ni Lex. Hindi talaga ako pwede ngayon, tol. May hinahawakan akong kaso. Kidnapping, prostitution, sabi ni Mark. Mabuti nga't naisalba ang biktima Tinatarget lang namin ngayon yung mastermind saka yung contact niya. Alam niyo ba kung sino? Tanong ng lalaki. Oo, alam na rin namin kung saan nagtatago. Sagot ni Mark na ikinagulat niya. Bakit hindi niyo pa damputin? Gusto niyang itanong. Nasa protective custody na ba ang biktima? Tanong ng lalaki. Malamang ay tumango si Mark dahil nagpatuloy ang lalaki. Ang ibig sabihin ay naghihintay na lang kayo ng move para mahuli ninyo yung contact. Hindi niya narinig na sumagot si Mark. Kailan ka magiging available? Tanong uli ng lalaki. Next week, tatapusin ko lang to. Nagmamadali ba si Lex? Tumawa ang estranghero. Alam mo naman yon, kahit nagmamadali, hindi nagmamadali. Nagiging sobrang tahimik lang. Tapos hindi na gumagalaw ang facial muscles. Ang gumagalaw lang ay yung mga ugat sa noo, saka nade-distort ang mga leskar. Nagkatawa na ng dalawa. Curious si Niana kung sino ang Lex na pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Maiba naman tayo, biglang sabi ng lalaki. Sino ang ina-afternoon delight mo doon sa itaas kanina? None of your business, sagot ni Mark. Nax naman, binata na. Nag-a-afternoon delight ka na ha? Oo, natatawang awat ng lalaki. Peace. Unsa ka man, Mark, mapasogan ni ko si paon magyud ta ka. Huwabuot, paasik na sabi ni Mark. Ikaw ang walang buot, retarded ka Tumawa ang lalaki. Kasalanan ko bang ipinanganak akong child at heart? Ellie, bumaba ka na dyan. Alam ko nakikinig ka. Biglang sabi ni Mark. Nanlaki ang mga mata at sa kanya tuluyang bumaba ng hagdan. Alam kaya niyang kanina pa siya nakikinig doon. Dumiretso siya sa kusina. Ang unang napunan niya ay naligpit na ni Mark ang pagkaing naiwan nila kanina bago sila. Nag-init ng kanyang mukha sabay tingin kay Mark. When he smirked, lalo lang nag-init ang kanyang mga pisngi. Alam na alam nito kung ano ang kanyang iniisip. Pinanlakihan niya ito ng mga mata bilang babala. Bagay na tinawanan lang ng binata. And it was weird. They were actually talking with their eyes. At nagkakaintindihan sila. Nang matitig si Niana sa lalaking kasama ni Mark, ay saka lamang niya naalalang may bisita nga pala ang binata. Maputi ang lalaki pero hindi naman masasabing mestizo. But he sure looked cute.
Cute na mukhang pilyo. Parang si Koji Domingo. Hi, ngumiti ito at tumayo na makita siya. Kasintang kadyata ni Mark ang lalaki. Only this one was leaner. Halata ang malapad na mga balikat nito kahit nakasuot ng maluwang na gray t-shirt. Hello, ganting bati niya. He was just too cute. Inilahad na lalaki ang kanyang kamay. I'm Finn. Humila ito ng silya para sa kanya at pwenesto iyon sa tabi nito. Dahilan para biglang maningkit ang mga mata ni Mark na nasa kabisera. Upo ka, miss. Niel Gonzales, pero niya na yung tawag ko sa kanya. Sagot niya. Umupo siya sa silyang hawak pa rin ni Finn. Umupo rin ito sa silyang katabi ng kanyang silya. Okay, Niana. Saan kayo nagkakilala nitong si Mark? Napasulyap si Niana kay Mark na nakatingin ng matiim sa kanila. Parang ang part lang ng scenery ang binata at dahil sa pagkakaupo nito roon, ay mistula itong ribultong walang ekspresyon at hindi gumagalaw. Napatingin uli siya kay Finn. Sasagutin niya ang mga katanungan ng lalaki dahil curious siya kung saan papunta ang usapang yon. Nagkaroon ako ng emergency. Sila yung rumesponde at tumulong sa akin. Sagot niya. Tumangutang si Finn sabay sulyap kay Mark. Aba talagang kumakarin nga itong si Mark sa pagiging knight in shining armor. Boyfriend mo na ba to? Hindi ka ba natatakot sa kanya? I mean, may tendency siyang maging evil overlord. Akala mo lang mabait ito pero hindi. Hindi. Invisible lang yung mga sungay nito. Tumawa si Niana at napatingin kay Mark nang bigla itong magsalita. Finn, puputulan ko ng sungay ang ulo mo riyan sa pundya mo kapag hindi ka pa tumigil. See? Sabi ni Finn. May sadistic at homicidal tendencies siya. Sure kang hindi ka scared, sister? Sumulyap siya kay Mark. Hindi naman mukhang totoong hostile ang binata. May palagay siyang rutina ng dalawang pagbibiruan. Siguro ay sadyang weird ang sense of humor ni Mark at ang mga kaibigan nito. Tumawa si Finn at tinampal siya sa balikat. Biro lang ha, sabi nito sa normal ng boses. Natawa si Niana. Alam ko naman pero totoo talaga yung sinasabi ko. May konting topak talaga ang isang to. Castration, nagbabantan sabi ni Mark, sabay tikhim. Gikapon, para mas maintindihan mo. Humagalpak ng tawa si Finn. Pumalatak si Mark. Nagtanghalian ka na ba? Bigla ako nagutom. Paano kang hindi magugutom hindi ka nag-lunch? Sabad ni Finn na biglang nagminor ng bumalasik ang anyo ng kaibigan. Napangiti na lamang si Niana na magkatinginan sila ni Mark. Tumayo ang boyfriend niya at kinuha ang tinakpan nitong bowl ng chicken curry sa counter at nilagay iyon sa microwave. Ininitin ko na lang to. Mainit pa naman ang kanin. Sinulyapan ng binata ang rice cooker na iniwan nilang naka-warm bago siya tumingin kay Finn. Kakain ka rin ba? Syempre naman, sagot na cute na lalaki. Camera ball? Wika ni Niana na kunok hanimo. Yung camera na parang tennis ball, compact. May kasama controller na parang PSP. Naiwan ni Tib sa kotse mo last time. Pinapakuha niya sa akin dahil kailangan daw niya. Sabi ni Finn. Wala naman Pagkakaila ni Mark pero mukhang guilty. Nalukot ang mukha ni Finn. Mark, anong ginagawa mo sa camera? Parang batang nasukol sa ginawang kapilihan ang itsura ni Mark. Kwan kasi, ginamit ko. At dahil hindi naman malapitan ng target, iniitsa namin dun sa bahay na sinosurveillance namin. Kaya hayun, hanggang ngayon nakadikit pa doon. Pinuno ni Finn ng hangin ng mga pisngi na parang nagpipigil lang ng mapangiti. Maya-maya ay parang hindi na ito nakatiis. Bigla itong humalakhak. Patay ka kay Tibbs. Wow, mahal ang bili niya ron Patay kang Mark ka. Mukha nga, high-tech nga Hindi nga ako masyado nakarelate. Nagdunong-dunungan na nga lang ako. Napapakamot sa ulong sagot ni Mark. Wala bang chance na ma-retrieve? Napapangiti pa rin tanong ni Finn. Tumalikod si Mark. Kinuha nito ang ulam sa microwave. Pwede pero hindi pa ngayon. Ginagamit pa namin. Nagkatinginan ng magkaibigan. Para nagkakaintindihan na ang dalawa. Nang tingnan siya ni Finn ay ngumiti ito at iniba na ang usapan. Ano bang ulam? Tanong ni Finn. Napaisip tuloy si Niana. Saan ginamit ni Mark ang bag na iyon?